Meron pong mensahe rito ang Ripple CTO para sa mga XRP holders. Kaya yan mga ka-crypto, sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang napakalagang mensahe mula mismo kay Ginoong David Schwartz. Siya po ang Ripple CTO. Sa dami po ng hype, FUD at drama sa crypto market, marami ang nakakalimot na ang tunay na lakas ng XRP ay hindi presyo, hindi narratives at hindi po hype. Ang lakas nito ay engineering. Ito ang puntong binigyang diin ni Vet sa kanyang post sa X, kung saan ipinakita po niya ang video ni Ginoong Schwartz na nag-i-explore sa technical foundation ng XRPL. Ang mensahe ay simple pero mabigat. Kung alam mo ang design ng XRP Ledger, maiintindihan mo kung bakit ito nananatiling relevant kahit gaano kagulo ang industriya. Ngayon ay paano nga ba gumagana ang leaderless consensus ng XRPL? Ayon po kay Ginoong David Schwartz, ang XRP Ledger ay sinimulan bilang isang leaderless consensus system. Walang miners, walang block producers, walang central actor na kayang mag-reorder ng transactions para sa personal gain. Sa modelong ito, walang pwedeng mag-delay ng cancellation, walang pwedeng magpasok ng sarili po niyang trade para makakuha ng mas magandang presyo at walang pwedeng mag-front run. Ang fairness ay hindi po feature kundi built-in sa mismong protocol. Ito ang dahilan kung bakit ang XRPL ay hindi madaling manipulahin kumpara sa block producer systems gaya ng traditional mining o modern validator structures. Ano naman ang breakthrough ni Ginoong Arthur Brito sa unang crypto DEX? Si Ginoong Arthur Brito ay ang co-founder po ng XRP Ledger. At yan, isa po siya sa unang nakakita ng potensyal ng leaderless model. Dahil walang block producers, walang makakapag-eksperimento sa order flow. Walang makakapag-monopolize ng arbitrage. Walang may kakayahang i-deny o i-delay ang isang critical trade. At dahil dito, napagtanto po nila na posibleng gumawa ng DEX na hindi kayang abusuhin ng system-level actors. Kaya nabuo ang kauna-unahang fully functioning decentralized exchange sa buong crypto history. Hindi hype, hindi marketing, kundi real engineering breakthrough na hanggang ngayon ay hindi pa kayang i-replicate ng maraming modern networks. Ngayon ay paano po naging early stablecoin system ang XRPL? Pero hindi po dito natapos ang innovation. Ang team ng XRPL ay nag-introduce po ng issued assets. Sa madaling salita, para itong early version ng stablecoins bago pa nauso ang USDT or USDC. Ang issued assets system ay nagbigay po ng multi-asset environment sa loob ng ledger mismo. Hindi kailangan ng smart contracts. Ibig pong sabihin, mabilis ang settlement, mababa ang fees, at diretsong asset-to-asset conversion on-chain. Ito ang nagbukas ng pinto para sa tokenization, FX trading, stable value assets, at cross-asset payments na ginagamit ngayon sa maraming XRPL use cases. Ano naman po ang purpose-built exchange technology ng XRPL? Pagsapit po ng taong 2012, napagtanto po ng founding team kung gaano kalaki ang kanilang nagawa. May multi-asset support, may leaderless consensus, may built-in DEX na hindi kayang manipulahin. Sa madaling salita, ang XRPL ay hindi po ginawa para sa hype,
kundi para sa global scale asset exchange. Ang structure po nito ay na-design para sa real-world settlement na mabilis, transparent at resistant sa economic attacks. At ang pinaka-interesting po dito ay ang features na ito ay hindi po bago. Ito ay foundation na nagsimula mahigit isang dekada na ang nakalipas at patuloy na ginagamit sa modern Ripple solutions. Ngayon, bakit paulit-ulit na binabalikan ang engineering ng XRPL? Sa industriya kung saan ang hype cycles at meme tokens ang kadalasang bida, madaling makalimutan na ang long-term value ay nasa design. Kaya ang mensahe po ni Ginong David Schwartz ay mahalaga. Sa XRP ay merong foundation na hindi dependent sa bull market. Ang XRPL ay may settlement system na may fairness at integrity na built-in mismo sa protocol. Hindi po ito narrative-based. Hindi ito wait for ETF coin kung saan ang value ng XRP ay nagmumula sa engineering decisions na nagsimula bago pa sumikat ang crypto sa mainstream. At ito ang rason kung bakit marami pa ring institutions ang interesado. Ngayon, ano po ang dapat tandaan ng mga XRP holders sa ngayon? Para po sa mga XRP holders, ang message o mensahe na ito ay isang reminder o paalala. Ang presyo ay short-term noise, pero ang ledger ay long-term utility. Ang XRPL ay ginawa with intention, vision, at saka specific purpose. Global payments at saka asset exchange. Ang technology po na ito ay hindi po basta-basta tinatalo. Habang ang ibang chains ay nag-a-adjust pa lang para maiwasan po ang front-running at saka MEV, ang XRPL ay may solution na bago pa man sumikat ang Ethereum. Ito ang dapat isipin ng bawat holder na napapagod na sa market cycles. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Sa panahon ngayon na puno po ng ETFs, hype, regulatory battles at market volatility, mas mahalaga ang foundation kaysa sa noise. Kaya ang mensahe po ni Ginong Schwartz ay timely. Ang XRP ay hindi po nag-survive ng higit sa isang dekada dahil lamang po sa hype, kundi dahil sa engineering. At sa bawat bagong use case, mula tokenization hanggang institutional settlement systems, ang XRPL ang laging lumalabas bilang reliable choice. Para sa mga holders, ito ang sandigan. At kung tama po ang direksyon ng market at institutions, malaki ang chance na mas ma-appreciate ng mundo kung gaano ka-advance ang technology ng XRP Ledger. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panunood.